into the next Final decades. point, how much weaker then by August? 6 to O breaking news mga tol. Nakita nyo na ba itong video na ito na isang sikat na ekonomista na nagtuturo pa dun sa De La Salle University sinabi na itong parating na August tataas ang inflation rate sa Pilipinas. Grabe, magiging 63.5 ang palitan ng dolyar sa peso. So mula sa mataas na nga ngayon, nasa 61 plus na, no, magiging mas mataas pa. So, kawawa talaga ang magiging buhay ng ordinaryong Pilipino, natatamaan talaga dito. Kahit yung mga OFW na nagpapadala, kahit sabihin yung magbe-benefit sila, yung mga pinapadala nila mga Pilipino talagang tatamaan pa rin. Kasi gagastos nila yun sa Pilipinas Pambili ng mga pagkain, pambayad sa renta, sa kuryente, sa gasolina. So, ito, panoorin natin yung video na to para makita nyo yung sinabi mismo ng isang ekonomistang to. if the government doesn't do anything, and this is even more so if you want to toward the long term, a couple of decades, even up to 2050, what we will see is what we call in the team of economists in the La Salle University, more of the same, which is a weak economy that will be shaken by the next crisis, be it domestic, be it international, and we will be our income per capita and wages will be increasing at a very, very low pace, and who knows what will be the next country that overtakes us. As you know, in income per capita, we were richer than South Korea and our neighbors in Southeast Asia. The latest one to overtake us very recently was Vietnam. So either because I think these countries, including Vietnam, understood much better the relevance of focusing economic policy and transforming the economy and supporting their firms in this direction. That is about value added, that is about manufacturing, and that about exporting. And it is never late to really concentrate and focus economic policy in the next decades. Into the next Final decades. point, how much weaker then by August? 6 to 3.5. All right, we'll hold on to that. Thank you so much for the insights. Jesus Felipe of De La Salle University. So ayan, kitang-kita nyo na mga credible na tao na mismo ang nagsasabi na ina-admit nga nila na may problema talaga na kailangan magkaroon ng structural reform din ng ating gobyerno, no? Kasi kung magtatagal pang ganito, magpapatuloy na ganyan ang mga polisiya natin na walang kwenta para sa akin, talagang tatamaan dito yung mga ordinaryong mamamayang Pilipino dahil tataas lalo ang mga bilihin. Tapos pinagtutuunan nilang pansin imbis na itong inflation rate at kawalan ng trabaho at pagtaas nga ng mga bilihin, ang pilit pa rin nila talagang pinaghahanap ngayon si Senator Bato de la Rosa. At napagtatakpan yung mga malalaking issue na talagang sumasalamin sa kawalang kwentahan nitong administrasyong to, no? Kaya para sa atin mga ordinaryong mamamayan, talagang nakapangamba lang pagka dumating nga itong sinasabi ng ekonomistang to na mas lalong bababa ang peso kontra dolyar dahil talagang lalong mas madaming Pilipinong mahirap na ang lalong maghihirap pa. Grabe talaga. Sana magkaroon talaga ng awa itong administrasyong to, no, sa taong bayan. At itigil na yung mga walang kwentang ginagawa nilang paghahanap dito sa mga tulad nila Senator Bato at panagutin nila yung mga taong sangkot sa flood control instead. At yan nga, kontrolin nila yung inflation rate na talagang out of control na at yung ekonomista pa sinasabi niya na mismo na mas lalo pang lalala ito in the coming days. Kaya sana maalarma na ang gobyerno talaga, sana mapanood nila itong video na ito.